Magandang Sabado muli sa bawat isa atin. Oras naman po para sa morning devotions ng Directors ng National Chaplains of the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga tagapakinig, pagpalain kayo ng Diyos sa buong araw na ito na Sabado. In verse 40, sabi po dito that He came to the disciples and found them sleeping. And He said to Peter, "So could you not watch with me 1 hour?" Dito makikita natin yung concern ni Jesus, no? Even if nag-pray siya, nagbigay talaga siya ng oras, no? Ng time, no? Nilapitan niya ulit yung mga disciples niya, yung tatlo na kasama niya doon sa malapitan, at sa sinabihan niya na, bakit kayo natutulog? No? Hindi ba kayo pwedeng samahan niyo ako sa isang oras? Pagkahalaga po yun. Sinabi ni Jesus sa kanila. Kasi napakahalaga yung panalangin para kay Jesus. Prayer is very important to Jesus. So we notice here a couple of things, no, sa kanyang sinabi at doon sa disciple. Una, no, they were unaware. The disciples were unaware. No? Siguro hindi nila alam yung ano talagang mangyayari. No? Kasi si Jesus lang nakaalam na napakabigat yung kanyang hinaharap. No? So, siguro mga disciples, hindi nila nakuha yung pangyayari. No? Kung minsan tayo ganun din. The reason why we don't pray, because we are unaware. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kapaligiran. No? Kaya yung nandun tayo sa conference, marami tayong nalalaman doon. And that is a reason na manalangin talaga tayo bilang mga kawal ng Panginoon. We need to come to prayer. Pangalawa, dito we notice na they were unavailable. Hindi sila available in prayer, bakit natutulog? Kung minsan, yun din ang weakness natin. Kung minsan ay marami tayong ginagawa sa before sa prayer, kaya kung minsan hindi tayo makadalo sa prayer dahil natutulog tayo. Kaya minsan wala tayo sa ating devotion dahil busy tayo sa Friday. Pagka Saturday morning, natutulog tayo. So ganun din yung mga disciples, they were tired, no? Siguro busog. Pag busog, di ba, masarap matulog. Siguro doon sa dinner nila, ang dami nilang nakain, nabusog sila or dahil naglalakad sila palagi. No? So, yun yung time nila na they have to rest. No? So, kaya in prayer, they were unavailable. Kung minsan, gano'n din tayo. No? Pagdating sa panalangin, kung minsan wala tayo, we are unavailable. Marami tayong ginagawa. Diba? Sana ay prayer must be priority, no, in our life. Kaya dito, no, we need to wake up to the Lord's invitation to us and the Lord's indictment of us. Pag tayo ay sinabihan ng Panginoon, manalangin tayo. No? And we have to be awakened. We have to be alert in our prayer. In verse 41, sabi dito, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, sinabi niya sa kanyang disciple, watch and pray. And this is a command of our Lord Jesus Christ to His disciples. No? Hindi naman niya sinabi sana, no? Or maybe, or yung nakikiusap siya. No? Direct na sinabi na watch and pray to His disciples. At dito, may makikita din tayo ng mga lessons. No? Una, when we watch and pray, we need to be cautious. No? We need to be cautious. The word watch speaks of being awake and alert. It means to be on guard and aware of your surroundings. Kaya when we watch, no, dapat alam natin, siguro, no, through, kaya bilang mga NCP, dapat na nagbabasa tayo ng news, no,
makikimarites tayo doon sa area where we are, sa kung saan yung ating area of responsibility. Minsan, no, bibisita ka doon sa office, no, makikiusap ka, makikinig ka sa mga sinasabi nila. We have to be watchful. We have to know what is happening in our surroundings. No? Yan. We have to be cautious para alam natin kung ano yung pinapanalangin natin. So we must spend time, less time, no, playing. Minsan, di na natin binibigyan ng time, no? And more time praying. No? We must quit being so casual and start being more cautious. So, sabi nga ni Peter, no, in 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, ganito yung kalaban natin. Kung ang kalaban natin ay alert, no, watchful, lalo na tayo bilang mga lingkod sa Panginoon. We have to be alert. We have to be watchful kung ano ang mga nangyayari. Then we come to prayer. Yan lang ang ating, no, weapon. At pag tayo nananalangin, alam natin yung kalaban natin ay walang magagawa. Secondly, makita natin sa verse 41 that we need to be cautious. No? Conscious pala, hindi cautious. Kanina cautious, ngayon conscious. No? Sabi nga dito, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. No? Gusto nating manalangin, pero dahil weak, no, napapagod tayo, minsan ay absent tayo sa prayer. So the spirit is willing. The spiritual willingness was overpowered by a physical weakness. Their physical desires and needs were a strong force in their lives than their spiritual desires. So we need to be cautious of what our Lord Jesus said. We have to be cautious sa kanyang command to us to come in prayer. As long as we are alive, we will have to wage war with our flesh. Our bodies will want to do which is counterproductive to our spirit. So ito yun, kalaban natin ang ating katawan in prayer. So in Nehemiah, in Nehemiah 4:9, sabi po dito, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. So si Nehemiah, no, ay isang example doon sa prayer. Alam natin ang pangyayari. Kay Nehemiah, nung narinig niya na ang Jerusalem ay hindi pa naayos, no? Hindi pa na-construct yung wall, siya po ay nalungkot, no? Umiyak at nananalangin sa Panginoon, and he confessed his sins to God. Ayun ang ginawa niya, yung nasa 2 Chronicles 7. Siya ay nananalangin, no, sa Panginoon, no? Yung 14:7 Chronicles. Sabi niya na he confessed the sin of doon sa kanyang panalangin. At yung panalangin yun ang ginagamit niya. Even when Nehemiah started constructing the wall, si Nehemiah ay nananalangin. At dapat tayo ay ganito rin sa ating buhay. Bilang mga NCP members, no, dapat panalangin na natin isa sa mga nakikita sa ating buhay, no, na we come to the Lord. No. Isa din doon, si Daniel. No. Si Daniel sa kanyang trabaho, siya ay nananalangin. No. Magaling si Daniel sa pananalangin din. And we have to emulate, no, yung mga example nila.
So in Matthew 4, 9, 8 to 9, sabi po dito, again the devil took him to a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Ito po yung temptation. No? Even Jesus was tempted by the devil. So kung hindi nakalusot si Jesus sa temptation, kung Jesus was tempted, lalo na po tayo, no? Mga followers of Jesus, sigurado the devil will tempt us. And be assured the devil will pop and seek to intimidate us when we determine to obey the commands of the Lord. Handa tayong gawin yung mga ipinagawa natin sa Panginoon. Nandyan yung devil, he will tempt us. Minsan, mas nauna yung 1% sa gawain. Nagpunta ako sa isang town dito sa Zamboanga. Nag-survey kung ano na ang mga ordinances. So sa isang town may ordinance doon na sa isang town ito. At nung nakausap ko yung doon sa kanilang council, yung secretary na sanggunian, sabi niya, hindi na namin pinapatupad yung ordinance. Tatanggalin muna namin yung 1%. Alam ko na, sa sinabi niya, baka yung mga lingkod ng Panginoon doon kasi wala pang mga NCP, walang NCP pa dito sa Zamboanga. So, siguro dahil yung 1% ang inuuna sa trabaho, kaya nagagalit doon yung government sa kanila. So, ganun yun, natutunan din natin yan sa ating conference na hindi yung 1% ang unahin, kundi establish yung relationship, dapat gawin muna yung trabaho, and the Lord will provide our needs according to His riches in glory. So yung 1%, kunting provision lang yun. Diba? Nag-meeting kami, minute ko yung mga NCP sa Dumaguete, nagpunta ako sa Dumaguete last weekend. At nakausap ko sila. Nagkaroon kami ng fellowship bonding with them. Although sabi ko, wala na kayong ID. Magpa-renew muna kayo ng ID. Tapos, magpa-accredit kayo. Sabi nung yung member natin na nagtatrabaho bilang MRP officer sa Dumaguete. Sabi niya sa akin na umattend daw siya sa isang gathering, sa isang meeting ng Peace and Order. Sabi niya, nag-attend ako ng meeting sa Peace and Order. Yung mga kasamahan ko, iba-iba. Iba-iba. At siya yung sa MRP. So, yung kasamahan ko, million yung kanilang mga budget. Kasi may pera daw ang DILG for Peace and Order. So, million yung mga budget, yung ibang departamento. Ako lang ang walang budget kasi wala akong program. Sabi ko, i-organize mo kami, gamitin mo yung NCP kasi yung aming gawain, yun din yung accomplishment mo. So, sana po ay naunawaan na niya yun. Kasi wala daw siyang budget. Kasi hindi siya nakapagbigay, wala siyang program. So, ganun yun, God provides when we do His work, diligently. Kaya, pero hindi yon, ang atin talaga is prayer. We come to the Lord in prayer. Kasi the devil is at work. At gani, the devil is in the details, sa buhay. Kaya tayo rin, we have to be watchful. We have to be watchful. We have to be alert. And we have to be on our knees. So, mahalaga po yun. Kaya, watching and praying is a safeguard against falling into temptation. So, when we watch and pray, the devil cannot accomplish his purposes with us. So, don't let the devil do his work. So, watch and pray.
and he will be interrupted. He will be confused and chased away